Hey folks, so ayun na nga, 15 years ako na nahimik. Ay, hindi pala to Pinoy Pawn Stars. Anyways, ayan, i-review natin yung episode 12 ng Can't Buy Me Love. Syempre sa Netflix. And warning lang ako, ayaw nyo mag-spoil, stop na lang muna. Swipe up nyo na lang to. Anyways, it's actually more on Irene. Ito, na-reveal talaga kung gaano kalala si Irene. So, nakakaloka. I mean, kahit ako in shock. Alam niyo yun, kasi si Maris, so far, kahit hindi ko napanood lahat nung roles na lately, alam mo yun, kahit paano makita mo sa trailer na, alam mo yun, mahahappy ka na, ang galing ni Maris, tapos may certain charisma na siya, nag-level up na talaga siya sa acting, ganyan. Tapos, alam mo yun, biglang cute yung mga role niya, adorable. Diyan din naman cute siya. Pero hindi na cute yung mga pinagagawa niya talaga. Kasi nang salbahe niya, seryoso. Kasi nakakaloka. Tanggapin na natin na siya talaga ang nagpakidnap kay Caroline. Kasi yun na talaga eh. Alam mo yun. Alam ko hindi matanggap, kahit ako din hindi ko matanggap. But I think doon na talaga papunta eh. Kahit na hindi pa sinabi actually yung kung bakit hinihingan siya ng bayad ni Alex Medina. I forgot his name there. And yun na nga, na-reveal na nga na si Charleston. Kasi di ba isang suspect natin, si Charleston, I think. Di ba? Ang niya pala is, yun na nga, si Edward. So, yan, sabi ko sa inyo, spoiler talaga. Diba? Kasi nga, gusto niyang protektahan yung kapatid niya. But anyways, back to Irene. Ginamit niya, ito kasi na-reveal lang ginamit niya yung name ni Caroline pang scam. So, nakulong si Caroline because of her. For a while, of course. Kasi, may pera naman yung pamilya nila. Then, winasak niya. Diba dati, winasak na niya yung parang iPad ni Caroline. So, winasak pa niya yung alahas na iniwan ng nanay ni Caroline para sa kanya. Like, what a B! What a B! Nakakaloka ka, Irene. Then, this time, nakakaloka, diba? Imagine niyo, siya yung nagpa-kidnap kay Caroline. Tapos, wala siyang pambayad sa kidnapper. So, ang ginawa niya yung mga gamit ni Caroline, yun yung pambabayad niya sa kidnapper. So, yung pambabayad niya sa kidnapper is technically gamit nung kinidnap niya. What? Who does that? So, yun lang. Nakakaloka ka lang, Maris Racal, but kudos to you. Anyways, just so you know, yung mga favorite ko so far sa, diba, Can Buy Me Love na artista din, si Kyla Estrada. Because, if you listen to her voice, actually na, first time ko siya, hindi ko pa alam na anak siya nila Jan Estrada and Janice Noon. I mean, ginugel ko siya because, of her voice and her acting. Napanood ko siya sa Viral Scandal first. So, I might actually start watching Lin Lang because of her. I know naman Lin Lang is good. The Kim Chu, she's really improved a lot. And, she has formidable leading men naman there. But, yun. Ayun, ang ganda ng voice ni Kyla. Pag narinig yun. I mean, it's the perfect blend of deep. Then, it's masarap sa tenga na sophisticated. Even the itsura niya. She reminds me of Lovey Po. But then, si Lovey Po, when she started, hindi siya ganyan. I mean, si Kyla naman, hindi naman siya yung tipong kasing galing ni Charlie dun sa fangirl level. But, right now, kinumpara mo yung acting ni Charlie sa Pira-Pirasong Paraiso sa nakikita ko, and even the critics so galing pa si Kyla. I mean, for ano lang I mean, kumbaga, parang yung maximum level siguro ni Charlie, ito. Yung kay Kyla, hindi mo pa alam eh. Pero the thing is, right now, yung level ni Charlie ito, si Kyla andito. But, yun nga, mas magaling siya nung nag-start kaysa kay Lovey Po. And, ano pa bang sasabihin ko? Yun, si Charleston actually, I think he's scarier, if galit. And hopefully, hindi niya maging kalaban si Caroline in the future. Kasi grabe siya. Kasi, di ba, si Irene, fairness sa kanya, ang lala niya talaga. Grabe. Pero yung pagkalala niya, para siyang batang isip talaga. Pero si Charleston, ibang level siya. Kasi siya talaga yung tipong, alam mo yun, anak mayaman na, pero pag na-offend mo, okay, yung typical Chinese na ba, sorry my son racist. But I mean, yung typical Chinese na nanga-abuse ng power. Gets? I'm not saying all Chinese are like that, Chinese Filipino, but yung mga ganun na mayaman na nang-abuse ng power na ibang, na-offend mo ko.
I will have you. Have your head. Ganun. So, yun lang masasabi ko sa episode 12. And of course, ang pogi ni Donnie. Ay, funny scenes talaga dito, yung shower scene. Maloloka kayo. Yung na-spoil. And yung ketchup. Maloloka kayo pag nakita nyo yung ketchup. Hindi ko alam kung ketchup yun o hot sauce. Kasi serious yung scene, tapos mapapansin nyo, ano yan, ketchup? What? Yun lang.